So ang lesson 3 natin is a warning against an unbelieving heart. Ano nga ba ang itinuturo ng verses 12 to 15? Actually, ang verses 12 to 15 ay isang serious warning about the danger of unbelief. Na hindi lang niya basta't i-describe ang unbelief, bagkus kanyang itinuro paano ito nagwo-work sa heart ng tao. Papaano niya ito ine-expose at papaano dapat tayo tumugon sa tinig ng ating Panginoon. Dito mismo sa verses 12 to 15. So sa mga talatang ito, makikita natin ang apat na mahalagang katotohanan na malinaw na nagpapaliwanag ng mga babalang ito. So ano nga ba ang apat na katotohanan na ito? Dalawa muna ang pag-aaralan natin ngayon. The next week, yung point 3 and point number 4. First is, an unbelieving heart leads to falling away. Basahin natin ang verse 12. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. So ano ba ang konteksto ng chapter 3 ng Hebrews? Ang kausap mismo rito sa verses 12 to 15, ang kausap mismo ng writer ay walang iba kundi ang mga professing believers. Bakit? Anong nangyayari ba sa mga professing believers? Maring tatanungin niyo una sa akin, di po ba ginamit niya yung word na brothers? Ang brothers na ginamit niya diyan, ang kausap niya ay ang kabuuan ng church. Dahil ang tawagan sa lahat ng mga dumadalo sa church that time, anyway, pati sa mga Hudyo, ang tawagan nila sa isa't isa is brothers. Brother, sister, ganun din naman sa atin sa church, ganun din. Kahit baguhan ang tawag natin, sister or brother. Right? So ang konteksto ng chapter 3, ngayon, ang focus ng author ay yung mga professing believers na nasa loob mismo ng church. Dumadaan sila sa matinding pressure, persecution, temptation na bumalik sa old system at talikuran na mismo si Jesus Christ. Ano ba ang kanilang paniniwala? Ang Diyos ng mga Kristiyano at ang Diyos ng mga Judaizer ay parehas lang. At yun naman ang totoo. Ang Diyos ng mga Judaizer or ang Judaism at ang Christianity, iisa ang Diyos na pinaniniwalaan. Parehas na Diyos yung kanilang kinikilala. So maring maiisip din natin, so okay lang pala na mag-stay na lang sa Judaism or bumalik sa Judaism at umalis na mismo sa Christianity. Ang katotohanan ay ganito. Kaya nga meron tayong chapter 1, chapter 2 na pinag-aralan. Si Jesus Christ ang total revelation ng Diyos at siya ay mas higit kaysa sa mga anghel. Hindi lang yon. Dito sa chapter 3, kanyang itinuro na ang ating Panginoong Jesus ay greater kaysa kay Moses. So balikan natin ulit doon sa statement na ginamit ko na ang Diyos ng mga Hudyo or ang Diyos ng Judaism at ang Diyos ng mga Kristiyano ay iisa. Maaring maiisip na natin ngayon, edi okay lang po ba lang bumalik sa Judaism ang mga dating Judaizer na ito? Ang problema ay ganito, na kapag bumalik sila sa Judaism, yun ay pagpapakita ng kanilang pag-reject sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus na ang sino mang mag-reject sa akin ay nag-reject sa Ama. So ang sino mang tumanggi sa ating Panginoong Jesus ay tumanggi sa ating Ama. At walang ibang daan papunta sa Ama liban sa ating Panginoong Jesus. Kahit ikaw ay napakasigasig na maglingkod sa Diyos, kung wala kang ugnayan kay Kristo, then wala ring halaga yon. Yun ang dahilan kung bakit mayroong Romans chapter 10 verse 1, 2, and 3. Ang sabi mismo ni Apostle Paul, na ang aking mga kababayan, ang aking mga kapwa Hudyo, masigasig silang maglingkod sa Diyos. Pero wala silang ugnayan kay Kristo. So possible pala ng isang tao masigasig mag-serve sa Panginoon, ginagawa niya ang lahat para sa Lord, but still, hindi pa rin siya kabilang sa pamilya ng Diyos. Bakit? Kailan lang ba nagiging kabilang sa pamilya ng Diyos ang isang tao? Kapag ang isang tao, inilagay niya ang kanyang pagtitiwala kay Hesus Kristo at sa kanyang ginawa. Dahil yun ang sinabi mismo ng John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. So, yun ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Kaya yun din ang paalala ng author sa mga umaattend sa church na natutokso lang bumalik sa
Judaism. So sa unang salita, sa mga unang salita na ginamit niya rin dyan ay yung salitang take care. Ang take care ay nasa warning language na kung saan kanyang sinasabi na dapat maging mapagbantay kayo, dapat maging alerto kayo dahil mayroon talagang spiritual danger na ang apostasy or ang paglayo sa ating Panginoon, hindi yan talaga biglaan nangyayari. Kaya nga sinabi niyang take care. Ulitin ko, ang salitang take care ay nasa warning language. Kanyang itinuturo na ang falling away or ang paglayo sa Panginoon, hindi siya kaagad na nangyari. Unti-unting lumalayo, unti-unting tumatalikod kay Hesus Kristo. So ano ang pinagmulan ng lahat ng yan? Dito mismo sa puso. Nawawalan sila ng tiwala sa Panginoon, hindi sila nagpapasakop sa ating Panginoon. So the question is, bakit napakaseryoso ng pusong hindi sumasampalataya at bakit kailangan na ito ay bantayan? Tingnan natin ang sagot dito mismo sa verse 12. First, because unbelief begins in the heart before it becomes visible. Nung time ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng mga religious leaders, huwag kayong mga lunya. So, maaaring sasabihin natin, di ba sinabi rin mismo yun ng Old Testament, huwag kayong mga lunya. Nung sinabi ng Panginoong Hesus yun, in Matthew chapter 5, verse 27, na sinabi ng Panginoon, ang sinasabi ninyo, huwag kayong mga lunya. Then, sumunod, na sinabi ng Panginoong Hesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, na isipin nyo pa lamang, pinagnasaan nyo pa lang ang isang tao, nangalunya na kayo. Bakit? Yun ang sinabi ng Panginoon. Kasi ang understanding at ang teaching ng mga religious leaders that time, ibibilang lang na kasalanan ang isang bagay kapag nagawa mo na. Kapag meron ng aksyon. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi. Nag-i-start lahat sa heart. So nagnasa ka pa lang, hindi mo palang ginawa, nangalunya ka na. Namuhi ka pa lang sa iyong kapwa, according sa Matthew chapter 5, sabi ng Panginoon, namuhi ka sa iyong kapwa, pumatay ka na. So yun ay isang maliwanag na ang lahat ay nag-i-start mismo sa heart. So tignan natin ngayon, ang sinabi ng kanyang salita, lest there be any of you an evil, unbelieving heart. So mapapansin natin, hindi niya sinabing evil actions. Bagkus, sinabi niya agad, evil unbelieving heart. So, biblically speaking, ang heart mismo ang source ng ating iniisip at ginagawa. Bago lumabas ang rebellion sa aksyon, nag-start rito sa heart. Ulitin ko, bago lumabas ang rebellion sa aksyon, nagsimula ang lahat sa loob. Kaya ang unbelief ay hindi lang siya intellectual issue, kundi spiritual heart issue ito. So, maaring outwardly, ikaw ay very active sa church. Active sa ministry. Laging present sa mga gawain ng Panginoon. Pero unti-unti, nawawala ang pagtitiwala mo sa Diyos. Exegetically, kapag sinabi natin ang salitang unbelief, it means nire-refuse mong magtiwala sa ating Panginoon at ayaw mo na maging faithful sa Kanya. Yon ang problema sa unbelieving heart. Second, because it is spiritually dangerous. Ginamit niya yung word na take care, mag-ingat kayo. Nasa warning language. Ngayon, sumunod doon, yung sinabi niyang evil, unbelieving heart. Spiritually speaking, talagang mapanganib ito. Tinawag itong evil dahil ang unbelief ay hindi siya neutral sa paningin ng ating Diyos. Sa Bible, hindi lang ito isang weakness or emotion, kundi ito mismo ay laban sa Panginoon. Nire-reject niya ang karakter ng Diyos, nire-reject niya ang mga promises ng Diyos, at nire-reject niya ang authority ng Diyos. Kaya kapag hindi tayo naniniwala sa Diyos, parang sinasabi natin sa Panginoon na hindi siya trustworthy, na hindi siya
sufficient, na hindi siya faithful. Yun ang problema sa unbelief. Ngayon, balikan natin yung ginamit niyang word na evil. Dito, hindi lamang siya morally corrupt, kundi ito ay spiritually destructive. So, ipinapakita mismo na ang unbelief ay mayroong destructive power sa spiritual life ng isang tao. Ito yung dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang napakalamig spiritually sa Panginoon. Nawawalan ng desire sa prayer. Nawawalan ng desire sa hunger nila sa Panginoon. And eventually, lumalayo sila sa fellowship sa Panginoon. Kaya ang unbelief, mga kapatid ko, ay parang isang lason na unti-unti na pumapatay sa spiritual sensitivity natin na mga dumadalo sa church at mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. So makikita na natin ngayon na sa buong scripture, ang unbelief ay madalas ugat ng rebellion. Bakit nagrebelde ang mga Israelita? Babalik ulit tayo sa illustration ng author, ang Psalm 95 ang kanyang kinote. Ang story roon nung nasa Mara and Meriba, ang mga Hudyo, ang mga Hebrews, nung nandoon sila sa wilderness, 40 years in the wilderness, at nung nandoon sila sa Kadesh Barnea. Sila'y nagrebelde sa Panginoon. Dahil nga, ang pinagmulan ng lahat ng ito, dahil sa kanilang unbelief. Ngayon, kung babalikan natin in the book of Genesis, bakit sinuway ni Adam and Eve ang command ng ating Panginoon? Because of unbelief. Doon mismo sa Genesis chapter 3, ang sabi mismo ng kaaway, totoo bang sinabi ng Diyos, nagtanim ng doubt ang kaaway kay Eve? So hindi sinunod ni Adam and Eve ang ating Panginoon dahil ang kanilang pinaniwalaan ay ang kaaway at hindi si Lord. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga taong napahamak. Because of unbelief. Alam nilang si Kristo ang tagapagligtas, pero ano ang kanilang pinaniniwalaan? Hindi sufficient ang ginawa ni Jesus Christ. Kaya maraming mga taong paniniwala pa rin nila ganito, na kailangan ko manampalataya kay Yesu Kristo, pero dadagdagan ko ng aking gawa. So yun ay pagpapakita at sinasabi mo mismo sa ating Panginoon, hindi sufficient ang iyong sacrifice. Pero maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, it is finished. Complete. Binayaran niya na ng buo. Ang sinasabi ng Panginoon, sapat ang aking ginawa. So kung ang paniniwala ng isang tao, pananampalataya plus gawa, pananampalataya plus good works, pananampalataya plus religion, then yan ay pagpapakita ng unbelief. Na sinasabi mong hindi sapat ang ginawa ni Yesu Kristo. Pero ano bang presentation ng Book of Hebrews? Ng writer ng Book of Hebrews. Kanyang sinasabi, Christ is enough. Sapat ang ginawa ni Yesu Kristo sa krus. Wala nang dapat dagdagan ng tao. Kaya nga nung ginamit ng Panginoong Jesus ang salitang it is finished or tetelestai, fully paid. Pag sinabi mong fully paid, wala ka nang idadagdag na babayaran. Binayaran na ni Kristo ng buo. Ngayon, balikan natin doon sa illustration ng author, ng writer, dito sa chapter 3, na pinag-aralan natin sa lesson 2 natin, yung kanyang illustration, yung mga kasama mismo ni Moses na lumabas sa Egypt, na nagrebelde sa ating Panginoon, bakit paulit-ulit silang nagrereklamo? Dahil hindi sila naniniwala na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako na sila ay papasok sa Promised Land. Kaya nga nung nandun sila sa Kadesh Barnea, sabi ni Lord, okay, it's time na pumasok na kayo sa Promised Land. Anong sabi ng mga leaders? Ano kaya gawin natin, Moses? Magpadala tayo ng mga spies. Then check natin kung talagang ang matabang lupa, maganda, masagana ang lupain. So for 40 days, itong 12 spies na ito, nilibot nila ang Promised Land. And after 40 days, ano nangyari? The-report ng 10, sabi nila, totoo nga na masagana ang lupain. Ang katibayan, itong mga prutas na dala-dala namin. Then pagkatapos nun, anong kanilang sinabi? Kaya lang, mga higante naroroon, may mga chariots, matataas ang kanilang mga walls, hindi tayo makakapasok. That is unbelief. Yan ang problema sa unbelief. Kaya seryoso ang unbelief dahil sinisira nito ang spiritual na pamumuhay
ng isang tao. Sa mga mananampalataya, merong mga time na nagkakaroon tayo ng unbelief. Nagkakaroon tayo ng doubt sa Panginoon. Nagpe-pray tayo, Lord, hinihingi ko po ito. Then pagkatapos nun, mag-aalinlangan tayo sa Lord. Bibigay kaya ni Lord? Naririnig kaya ako ni Lord? Hindi ko kasi na-feel. Ang faith ay hindi siya feelings at hindi siya nakabase sa feelings natin. Ang faith, nakaangkla yan sa pangako mismo ng ating Panginoon, sa Kanyang mga salita. So kahit hindi ko feel, dahil ito'y promise ng Panginoon, pangahawakan natin. That is faith. Third, because it leads to falling away from the living God. Sinabi niya ganito, leading you to fall away from the living God. Ito ang pinakaseryosong consequence ng unbelief. Ang unbelief ay hindi nanatiling internal lamang yan. Bakit? Dahil ang sabi ng Bible, ito ay naglilid sa falling away. So yung falling away, ano ang ibig niyang sabihin rito? Ang falling away, it means departure, withdrawal, or apostasy. So ito ay progressive na paglayo mismo sa ating Panginoon. So hindi agad-agad na nangyari, unti-unti na lumalayo hanggang sa lubusang tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Pero merong kasunod yan, yung salitang living God. So ganito, ang falling away, hindi lang paglayo sa fellowship. Hindi lang yung paglayo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang yung basta't hindi na ako uma-attend sa church, kundi mismo lumayo ka sa ating Diyos, na siyang source ng ating buhay. So maraming mga nagsasabing, kahit hindi na ako nag-church, hindi ko naman nakakalimutan si Lord. Yun ang nakikita natin. Pero ang hindi na natin pag-church, ang pagputol na natin sa fellowship, ay pagpapakita, pinakauna talaga dyan sa lahat, ay walang iba kundi ang paglayo, ang pagtalikod sa Diyos na buhay. Kaya sa context mismo ng Hebrews, ang warning ay inihalimbawa mismo dyan doon sa story ng mga Israelita na lumabas sa Egypt. Hindi sila nakapasok sa promised land dahil nga sa kanilang unbelief. Pangalawa na katotohanan, sin deceives and hardens the heart. Verse 13, but exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Ang konteksto nito, kausap niya both ang mga believers at ang mga professing Christians. Sa mga tunay na mananampalataya para mapatatag ang kanilang pananampalataya. Sa mga professing Christians para ma-expose ang kanilang heart at ito magtulak para sila'y manumbalik sa ating Panginoon. So the question is, how does God protect us from an unbelieving and hardened heart? First, God protects us through Christian community. Napakahalaga ng fellowship. Huwag nating i-isolate ang ating mga sarili. Kasi pag in-isolate natin ang ating sarili, vulnerable tayo sa unbelief, sa pagmamatigas ng ating mga puso. Pag in-isolate natin ang ating sarili, mas mabilis ang paglapa ng asong gubat sa isang tao. Kaya nga, napakahalaga ng Christian community. Kaya nga ang sabi ng Bible, but exhort one another every day. Exegetically, ang verb na exhort ay nasa present imperative form. Anong ibig sabihin? Hindi yan minsanan. Tuloy-tuloy na ginagawa yan. Every day, hindi siya once a week. Hindi lang yung time na feel kong i-exhort yung aking kapwa. Hindi. Ang sabi ng Bible, but exhort one another every day. Hindi natin dinidelay na palakasin ang bawat isa, i-warn ang bawat isa, i-encourage ang bawat isa, i-comfort ang bawat isa, i-discipline ang bawat isa. Ang sabi ng Bible, every day. Kaya nga napakahalaga ito mismo sa atin. Hindi siya one time. Tuloy-tuloy natin itong ginagawa. Kaya yung salitang exhort, ang idea niya rito nung ginamit mismo ng writer ang salitang exhort, hindi lang encouragement, hindi lang siya comfort,
kundi ginagamit niya rin diyan ang discipline, ang warning, at ang palakasin ang ating spiritual life. So, sa exhortation na ginamit ng author, ginagamit natin kung ano yung sitwasyon ng isang tao. Kung kailangan bigyan ng warning yung isang tao o ng babala, then bigyan natin siya ng babala. Yung nangangailangan ng kalakasan, then kailangan palakasin. Yung isang taong dapat i-correct, dapat siyang i-correct. Yung mga taong unti-unti na nalalayo sa Panginoon, kailangan bigyan sila ng babala at ibalik sila sa community. Ito ay yung tinatawag nating mutual exhortation. Kaya nga ang buhay natin, hindi dapat tayo nakahiwalay. Kailangan sama-sama tayo. Nandoon yung pagtutulungan natin. Ngayon, balikan natin yung salitang exhort. Ang kausap niya, both believers and the professing believers. Sa mga mananampalataya, para mapatatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa mga professing believers, para ma-expose ang kanilang heart at sila ay manumbalik sa Panginoon. Kino-correct natin sila. Idinadala natin sila sa tama. Itinuturo ang salita ng Diyos sa kanila. Upang sa ganon, hindi lang sila basta't ma-enlighten ng word ng Panginoon, kundi ilagay mismo nila ang kanilang pananampalataya kay Hesus Kristo. So, yan ay command na dapat gawin ng lahat. Magpalakasan tayo. Kasi ginamit niya diyan, one another. So, meron tayong role. Responsibilidad natin ang isa't isa. Kaya kapag mayroong mga kapatid na nanlalamig, mga kapatid na nagko-compromise, mga kapatid na unti-unting lumalayo sa Panginoon, hindi dapat tayo maging passive. Kasi nga, ang command, but exhort one another every day. Kaya yung mga kasamahan ninyo sa life group, kasamahan ninyo mismo sa outreach, meron kayo nakikita na nanlalamig. Ano ang kailangan niya diyan? Paalalahanan mo siya. Yung mga kapatid na bumagsak, anong gagawin? Tulungan siyang makabangon. Hindi yun ang pinagpapabukas. Agad ginagawa yon. Kasi nga, sa chapter 3, ilang beses na binanggit ang salitang today. Ngayon. So, hindi siya bukas. So, maliwanag dito na ang biblical fellowship natin na mga mananampalataya, laging kasama ang encouragement. Laging kasama ang correction. Laging kasama ang comfort. Laging kasama ang loving confrontation. Hindi yung puro encouragement lang, hindi lang yung puro comfort, hindi rin naman laging confrontation, hindi rin naman laging correction, depende sa sitwasyon ng isang tao. Amen? Kasi maraming mga tao, gusto lang nila puro comfort. Kaya gusto nila yung mga preaching na puro comfort, comfort, comfort. Ayaw naman nila ng warning. Ayaw nila ng correction. Pero sa Bible, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang lahat ng mga ito. Ang comfort, ang correction, ang warning, magkakasama mga yan. Depende sa sitwasyon ng isang tao. Kaya ang ating fellowship mismo, ito'y instrumento ng Diyos para mailapit ang bawat isa sa Panginoon, mapatatag ang bawat isa sa kanilang pananampalataya at manumbalik ang mga taong nangangailangan mismo ng restoration. Second, God protects us through daily urgency. Ano ang phrase diyan? Every day as long as it is called today. So, ipinapakita mismo ng verse na yan, ng phrase na yan, ang urgency and immediacy. Ngayon, hindi dapat bukas. So, ang pag-encourage, hindi bukas, ngayon. Ang repentance, yung mga kailangan na mag-repent, hindi bukas, kailangan ngayon. Ang pag-address sa mga spiritual issues, hindi ipinagpapabukas, agad ginagawa. So, habang may today, may opportunity para makinig, para mag-repent, para bumalik sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng salitang today. Dahil ang word na ito ay mahalaga mismo sa context ng buong Hebrews. Dahil connected ito sa Psalm 95. Paulit-ulit ang mga Israelita
na nagre-rebelde, nagre-reklamo sa Panginoon. Kaya nga paulit-ulit na binabanggit ng writer ng Hebrews, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. So, ang point ay ganito. Habang nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon, dapat tumugon kaagad. Dahil hindi natin alam, baka last chance na yan. Habang nabubuhay tayo, laging nariyan ang chance. Pero hindi natin alam kasi kung hanggang kailan ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya nga, laging paalala sa sarili natin, mahalaga ang araw na ito. Ano ang pagtawag ng Diyos sa iyo? Ang magsisi ka? Then it's time to repent. Maging ang church ng Panginoon, tinawag niya na mag-repent. Doon sa Revelation chapter 2, ang Ephesian church, anong sinabi ng Panginoon? Nakita ko ang inyong paglilingkod. Nakita ko ang inyong sigasig. Nakita ko ang inyong kasipagan. Pero, ito ang pinagdaramdam ko sa inyo. Hindi nyo na ako mahal tulad ng dati. Maaaring ikaw ay nalamig sa Panginoon. It's time na bumalik ang yung first love sa Panginoon. Kasi, yun ang hinahanap ng Lord eh. Possible kasi na tayo ay maging masigasig sa pagsaserve, masigasig mismo sa ministry, pero nawala ang yung first love. Naging autopilot na lang palang lahat. Lagi at lagi natin i-check. Ang aking heart, sino ang aking first love? Sinong nauuna sa aking puso? Baka dinethrone na natin si Lord. Hindi na siya yung first love natin. Hindi na siya yung dinidesire natin. Then it's time to repent. It's time to repent. Sa mga naririto na hindi pa kayo nanampalataya kay Jesucristo, ito yung panahon na mag-repent kayo. Ito yung panahon na bumalik kayo sa Panginoon. Dahil sinabi ng kanyang salita, ang salitang ngayon. Yun ang napakahalaga, ang ngayon. Usapan dyan na magkaroon tayo ng sense of urgency. Sa mga mananampalataya na tinatawag ng Panginoon sa ministry, hindi ipinagpapabukas, dapat kaagad tumugon. Minsan nasa isip natin, Lord, bata pa ako, so pag nagkaasawa na ako, doon na lang ako magsaserve sa iyo. Yung iba naman, Lord, maliliit pa lang yung mga anak namin, next time na lang ako mag-serve. Hanggat mayroon ang ngayon, it's time na tumugon tayo sa panawagan ng Diyos. Sa mga nalayo sa Panginoon, yung mga nag-drift away, it's time na bumalik kayo sa Panginoon. Huwag lang ipagpabukas. Ngayon yung araw na yon. Kasi bawat araw na nagdadaan, hindi na natin maibabalik. Kaya mahalaga ang araw ngayon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Kaya sinabi niya mismo diyan, every day, as long as it is called today. Ito'y nagpapakita ng urgency and immediacy. Ibig sabihin, ang spiritual response at encouragement ay hindi bukas, kundi mismo ngayon, habang mayroon tayong pagkakataon. Ngayon, sa lahat ng mga Kristiyano na nakikipag-compromise, sa mga kapatid ko na laging naroon ang delayed obedience, it's time na ipaayos ninyo ang inyong heart. Hindi tama na makipag-compromise tayo. Tayuan natin ang salita ng Panginoon. At ang ating pagsunod sa Panginoon ay agad. Pangatlo, God exposes the deceitfulness of sin. Mapandaya ang kasalanan. Sobrang mapandaya. Bakit? Tignan muna natin ang sinabi ng kanyang salita, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Ipinapakita rito na ang kasalanan ay deceitful. Ang pangako kasi ng kasalanan ay ganito: pleasure, freedom, control, satisfaction.
Yan ang pangako ng kasalanan. Kaya tignan ninyo, maraming mga tao, bakit nahulog sa tukso? Kasi nga, ang binibigay ng kasalanan, ang kanyang promise, satisfaction, control, pleasure, freedom. Pag marinig mo sa mga kabataan, pag aalis ang kanilang mga magulang, nung sasabihin ng mga anak, malaya na ako. Pero yung pagkamalaya na yun, hindi pala talaga malaya. Dahil ang pangako mismo ng kasalanan, freedom, control, satisfaction, pleasure. Hanggang sa anong nangyayari? Ang ending niyan, spiritual destruction at pagmamatigas ng puso. Kaya ngayon ang sinabi ng kanyang salita, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. So, ang phrase na deceitfulness of sin, ibig niyang sabihin na ang kasalanan ay mayroon siyang kapangyarihan na i-mislead ang isang tao. Na ang kasalanan, mayroon siyang kapangyarihan na bulagin ang isang tao. Anong mangyayari? Pag binulag niya ang isang tao, minislead niya ang isang tao, gradually yan, titigas ang kanyang puso. Yan ang danger ng paulit-ulit na pagkakasala. Habang ini-entertain mo ang kasalanan, unti-unting nawawala ang iyong spiritual sensitivity. Kaya nga yan ang makikita natin sa mga Israelita na inihalimbawa ng author. Hindi biglaan yung kanilang pagtigas ng kanilang puso. Paulit-ulit lang nilang dinidinay ang katotohanan ng Diyos hanggang sa naging habitual rebellion na. Nagrebelde na sila sa Panginoon. Kaya ganyan din ang ginagawa ng kasalanan sa atin ngayon. Maraming mga pandaraya ang kaaway. Mayroong mga maliliit na compromise. At sasabihin niya, meron pa namang time na magsisi, next time na lang yan. At hindi siniseryoso ang consequences. So, ano dapat natin gawin bilang mga mananampalataya? Number 1, guard your heart daily. Madalas ang unang binabantayan natin ay ang ating outward behavior. Binabantayan natin ang ating ugali. Pero alam niyo, ang unang bantayan natin, hindi ang ating outward behavior, kundi ang ating heart. Ang condition ng ating heart. Baka ang nandyan na ay ang compromise. Baka nandyan na ay ang bitterness. Baka nandyan na ay ang pride. Hindi na natin nababantayan, nagiging bitter na pala tayo. Hindi natin nababantayan na ang success pala, nagre-resulta sa atin ito ng kayabangan. Lumalaki na ang ating ulo. Hindi natin nahahandle ang success. Sa mga taong naninira sa atin, hindi natin namamalayan na sinasabi natin, okay lang yon, baliwala sa akin yon, manhid na ang puso ko, pero ikaw pala'y bitter. Kaya kailangan i-check natin ang ating heart. Laging tinitignan natin ang posisyon ng ating puso. Baka nakikipag-compromise ka na. Baka hindi na si Lord ang number 1 mo. Baka wala ka ng desire kay Lord. Baka wala ka ng desire sa fellowship. Bakit iba na ang hinahabol mo? Kumusta ang condition ng iyong heart? Proverbs chapter 4 verse 23. Keep your heart with all vigilance. Sino ang magbabantay ng iyong puso? Ako ba? Hindi. Yang katabi mo ba? Hindi. Yang puso mo, ikaw magbantay niyan. Responsibilidad mo na bantayan ang iyong heart. Maraming mga intruders. At huwag mong pagbigyan ang kaaway. Huwag mo siyang bigyan kahit kaunti na pagkakataon. The moment na pinagbigyan mo ang alok ng kaaway, mayroon na siyang pagkakataon sa buhay mo. Dahil ang sabi ng Bible, for from it flow the springs of life. Kaya yung isang taong bitter, ang isang taong yung mga taong mapanirang puri, ang talagang problema diyan yung kanyang heart. Baka bitter na yan eh. Kaya ngayon ang sinabi mismo ng writer ng Book of Hebrews, tignan ninyo, baka lumalabas na kayo sa grasya ng Panginoon because of bitterness.
Kasi pag nandun ang bitterness, lumalabas talaga tayo sa grace ng Panginoon. Inaalaw natin ang sama ng loob, ang galit na ito, ang paghihiganti na ito, na siya nagro-rule sa heart natin. Kasi along the way naman talaga, ang katotohanan ay ganito. Meron at merong mga tao talaga na maninira sa atin. Merong mga taong gagawa ng story nang hindi maganda sa atin. Pag hindi tayo naging mapagbantay, baka naging bitter na tayo. Kaya nga sinabi ng kanyang salita, keep your heart with all vigilance. Yung salitang vigilance, dyan ipinapakita na ikaw mismo, chine-check mo kung sino yung mga nasa labas na gustong pumasok sa iyong puso. Baka ito ang sisira sa iyong spiritual life. Baka ito ang magiging dahilan kung bakit hindi ka naganado sa Panginoon na maglingkod, na hindi ka naganadong mag-pray, na hindi ka naganado na pumunta sa fellowship, na hindi ka naganado na gawin ang pinagagawa ng Panginoon dahil mayroong mga intruders na inalaw mo sa iyong heart. Yan nga ang problema eh. Maraming itsura ito eh. Maraming mukha itong mga intruders na ito eh. Minsan sa bitterness, minsan sa compromise, minsan sa pride. Sa pride, minsan hindi natin napapansin kasi madalas ginagamit natin yung salitang glory to God. Pero ang katotohanan, ang itinataas natin, sarili natin. Kasi posible na maganda ang sinasabi natin, maganda yung ating pinopost, pero ang sinasabi ng ating heart, ako ito eh, ako ito eh, ako ito eh. Naalala ko yung kwento ng isa sa mga naging leader ko noon. Sa group row ng mga pastor, merong nakatanggap ng reward. Ang reward sa kanya ay the most humble pastor. So binigyan siya ng medalya at araw-araw niya sinusuot yung medalya na yun. Pag nagpipreach siya, suot-suot niya yung medalya na the most humble pastor. Kahit saan siya magpunta, nakasakay ng bus, nakasuot ng medalya, the most humble pastor. Pride. Pride. Baka dahil sa successful ka na, nagiging mayabang ka na, minamalit mo ng ibang tao, hindi mo na-handle ang success. Baka dahil sa tinapos mo, meron nang nakarugtong sa pangalan mo, minamaliit mo na ang ibang tao, iba na ang posisyon ng puso mo. Ang sabi ng Bible, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Kasi madalas yan ang hindi natin binabantayan. Anong madalas na bantayan ng ibang tao? Yung kapitbahay. Sabihin mo sa katabi mo, aray mo. Ang turo ng Bible, ang bantayan mo, ang puso mo. Yan ang una mong bantayan. Sa mga nagtatagumpay, bantayan ninyo ang inyong sarili. Dahil mas maraming bumagsak nung sila ay naging matagumpay na. Pumunta sa kanilang ulo ang tagumpay. Manatiling humble. Baka kasi nga pumasok na ang pride sa heart natin. Sa mga taong nakikipag-compromise, dahil ibang principle ang pinapasok mo sa iyong heart, it's time na ang katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang nasa heart mo, ang principle ng salita ng Diyos ang dapat pumuno sa iyong heart. Hindi ang ibang mga prinsipyo. Kaya laging i-check natin ang ating heart. Bantayan natin ang ating heart. Hindi sapat lang na i-check natin, syempre bantayan na natin yan. Huwag kung sino-sino ang pinapatuloy natin sa ating mga puso. Number 2, stay connected closely. Ang isa sa mga ginagamit ng Diyos para tayo ay mailapit sa Kanya, walang iba kundi ang Christian community, ang bawat isa. Kaya nga ginamit niya yung salitang exhort. Sinabi ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng exhort. Hindi lamang basta ito palakasin, patatagin ang ating pananampalataya. Hindi lamang ito patungkol sa pag-comfort natin sa ating kapwa, kundi usapan din rito, ang idea nito is kasama ang warning, ang pagkokorek sa ating kapwa, pagtulong na makabangon ang ating kapwa. Ngayon,
Kung tayo ay nag-fail at lumayo tayo, paano tayo mare-restore? Kasi mostly ginagawa ng maraming mga Kristiyano ay ganito, na kapag sila'y nag-fail, lumalayo na sila sa fellowship. Kasi nasa isip nila, nahihiya ako eh. Kaya nga, sa church, hindi dapat judgmental. Sa church, wala dapat chismisan. Kasi ang realidad, yang katabi mo, nagkakamali yan, nagkakasala yan. Pag alam mo yung realidad na yun, hindi ka magiging judgmental. Kaya nga sinabihan ng Lord yung mga judgmental eh. Ano sinabi ng Lord? Nakikita mo ang muta ng iyong kapatid, pero ang beam na nasa mata mo, di mo makita. Anong point ng Lord? Napakalaki nga ng ginagawa mong kasalanan. Pagkatapos yung mga maliliit, yung muta-muta, nakikita mo. Yung pagkalaki-laking ginagawa mo, hindi mo nakikita. Ibig bang sabihin, hindi na tayo magkokorek sa isa't isa? Hindi. Ang tinuturo ng Lord, huwag maging judgmental. Huwag tayo maging critical sa ating kapwa. Kaya ngayon ang turo mismo na Apostle Paul in Galatians, na kapag tinutulungan natin ang ating kapwa na bumangon, huwag tayo maging mayabang. Nandun ang gentleness, sa pagkukorek natin, nandun ang love, nandun ang gentleness, nandun ang humility. So hindi mawawala itong mga to. Ganun ang mag-correct, ganun ang magbigay ng warning. Kasi minsan yung iba, huwag mo akong i-judge. Minsan namamali tayo sa context. Pag ginamit natin minsan yung word na yun na huwag mo akong i-judge, yung sinasabi nilang huwag mo akong i-correct. Hindi, kailangan pa rin i-correct natin ang isa't isa. Amen? Huwag lang tayo maging judgmental. Huwag lang tayo maging critical. Hindi yung, kung ako lang yan eh. Diba? Ano nga ako nga, nung mga panahon namin, ganyan kami, hindi kami yabang eh, no? Huwag tayo maging ganon. Amen? Huwag tayo maging ganon. Lagi natin paalalahanan ng ating sarili na kailangan natin talaga ang isa't isa. Kaya nga ginamit yung salitang one another. It means kailangan natin ang isa't isa. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Tingnan ninyo, ang biblical fellowship, hindi nawawala na i-stir up natin ang love and good works. Ganito yan. Nung sinabing i-stir up ang love, hindi tayo nagpo-produce ng love, ha? Nung tayo nanampalataya kay Kristo, nanahan sa atin ang banal na Espiritu, at ang isa sa mga bunga, ang bunga ng banal na Espiritu ay una dyan ang love. Yan ang una sa mga, kasi gamit niya ay fruit eh. So ang fruit na ito, meron siyang siyam na katangian. At isa roon, nakatangian doon, ay love. So nasa atin mismo ang love. Hindi na tayo nag-produce ng love. Si Lord naglagay ng love. Ngayon ganito. Nung sinabi ng Bible na i-stir up ang love, possible kasi nga na maging bitter tayo. So pag sinabing i-stir up ang love, anong sinasabi natin? Magpatawad ka na. Patawarin mo na yung tao na yon. So ang tawag doon, ini-stir up ko yung love. So yung mga taong bitter, so tinutulungan mo siya na makabangon, ini-stir up mo yung love. At hindi lang ron, yung good works. Ano yung good works? Hindi tayo nasa-save dahil sa good works. Ito'y resulta ng ating pananampalataya kay Kristo. So dahil tayo ligtas na, gumagawa tayo ng mabuti. Hindi ibig sabihin na, dahil ligtas na ako, di na ako gagawa ng mabuti. Ay hindi. Kaya nga merong Ephesians 2:10. Ang tunay na pananampalataya, ang bunga nito, good works. Okay? So ganito ngayon. Minsan, tinatamad na tayo mag-serve. Ano gagawin? I-stir up. Paano i-stir up? Paalalahanan natin. Kaya hindi masama na sabihin natin sa mga kapatid, mag-serve na tayo. Mag-serve sa Panginoon. Mag-reach out na tayo. Magbukas tayo ng outreach. Mag-undergo ka ng training track. Ang tawag doon, ini-stir up mo ang good works. Minsan, di ba, naisip natin, kakainis naman, lagi na lang yun ang sinasabi, na mag-serve, mag-serve, mag-serve. 5 years nang sinasabing mag-serve, mag-serve, mag-serve. Ang tanong ko, in that 5 years, nag-serve ka ba? Diba? Kaya nga, patuloy na ini-stir up. Nakuha po ninyo? So yung ginagawa namin ng mga leaders sa inyo, na pinapaalalahanan kayo na mag-serve sa Panginoon, mag-reach out, mag-share ng kanyang salita,
mag-disciple, magpa-disciple, ang tawag doon, ini-stir up namin, hindi lang ang love, kundi good works. Responsibilidad yan ng lahat ng mga mananampalataya. Responsibilidad ng bawat isa yan. Okay? Pero hindi doon nag-end. Sabi niya, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another. So, kanyang sinasabi, kasi that time ganito, dahil yung iba, sa tindi ng pressure, sa tindi ng persecution, hindi na sila umattend sa fellowship. Yung iba, bumalik na sa kanilang old religion, bumalik na sa Judaism, sinabi mismo ng writer, wag ninyong kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Ang point ay ganito, kung paraphrase natin, wag kang mag-a-absent sa mga fellowship. Hindi lang Sunday service, yung mga pagtitipon kasama ang prayer meeting. Minsan kasi nasa isip natin, walang halaga ang prayer meeting. Hindi. Sa Acts chapter 2, idinivote ng lahat ng mga mananampalataya ang kanilang sarili, pati sa prayer. Hindi lang sa prayer, sa teaching, sa apostles' teaching. Yun ang sinabi ng Bible. So minsan nasa isip lang kasi natin yung fellowship, yung ganitong gathering na malakihan. Hindi lang po yun. Kasama mismo ang prayer doon. So dapat i-devote natin ang sarili natin sa mga bagay na ito. Hindi dapat nating i-isolate ang ating mga sarili. Amen po ba? And last, respond to God quickly. Kasi ginamit mismo ang salitang today. Ipinapakita niya diyan ang urgency na dapat tumugon tayo sa Diyos without delay. Kasi ang delayed obedience nagbubukas ng pintuan para magkasala at mapatigas ang puso ng isang tao. Ganito ang sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Napansin niyo yung phrase na ginamit niya, now is the favorable time. This is the present moment of God's grace. Kung saan ang salvation ay ino-offer ng Diyos sa pamagitan ng gospel, ng mabuting balita. At sumunod diyan, now is the day of salvation. So merong urgency na kung saan ang salvation ay iniaalok ngayon at hindi pwedeng i-postpone. Ito yung opportunity na mag-respond tayo kay Christ. Ngayon din yon. So sa mga taong hindi nila sure ang kanilang relationship sa Diyos, hindi nyo sure na nananampalataya talaga kayo kay Kristo, ito yung oras na ilagay ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo. Sa mga mananampalataya, tinatawag kayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, ito na rin yung panahon na yon. Kung naalala ninyo yung shinare ko nun sa inyo, yung sa calling, mayroon 3 calling. Una, yung general calling, kung saan tinatawag ng Panginoon ang lahat na magrepent. At yung mga nanumbalik na kay Kristo, susunod na panawagan doon ay ang call to serve. Tinawag kayo para maglingkod sa Panginoon. At sa mga naglilingkod sa Panginoon, ito ang susunod na panawagan, call to die. Anong ibig sabihin call to die? Ano yun? Magpapakamatay tayo? Dapat mamatay na tayo? Ang usapan doon, yung panawagan ng Panginoong Hesus na ang sino man na gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So yun ay hindi commitment, kundi surrendering. Buong pagsuko. Kaya nga sinabi mismo ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So hindi na tayo masusunod, kundi siya na. Kung ano yung calling natin, kung ano yung pagkakatawag ng Diyos sa atin, yun ang susundin natin. Hindi yung ilan lang sa buhay ko, ipapagamit ko kay Lord, pero yung ilan ako masusunod. Yung ilan lang si Lord ang driver doon, pero yung ilan rito, ako na ang driver. Hindi. Yung call to die, as in buong buhay mo, si Lord ang masusunod. So sa mga kapatid ko, tumugon na ba kayo sa panawagan na mag-serve? Sa mga tumugon na,
sa panawagan na mag-serve? Hanggang commitment lang ba or nakasuko na ang inyong buhay sa Panginoon? Sa mga hindi pa sure, it's time to repent. Dahil bukas, maaaring huli na. So huwag nating ipagpaliban ang panawagan. Habang bukas ang pintuan ng grasya, mayroong pagkakataon. Pero darating ang araw, magsasara ang pintuang ito. Hindi natin hawak ang ating buhay. So it's time na mag-repent.